Kamusta mga brad? Pag-usapan natin ang 10 pinakamalaking gusali sa buong mundo na sumailalim sa demolisyon. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Maraming matataas na gusali sa buong mundo na bagamat sumailalim ito ng maraming testing at skilled engineering, meron pa rin talagang makikitang problema at kahinaan sa istruktura nito. Kaya karamihan ay dinidemolish dahil sa technical problems o madalas masyadong may kalumaan na at hindi naligtas pang gamitin. Ngayon, isa-isay natin ang 10 pinakamataas na gusali sa buong mundo na dinemolish. Number 10. Kyle Field Stadium. Ang Kyle Field ay isang American football stadium na matatagpuan sa A&M University ng Texas, USA. Sa naging disenyo nito, nadiskubre ng mga engineers na mas lalaki ang seating capacity ng stadium kung babaguhin ang disenyo nito sa west side ng stadium. Ang demolition ay sinagawa lang sa buong west side ng stadium na kalaunan ay nireconstruct din. Halos nasa mahigit 10,000 katawang dumalo at nanood ng demolition process sa stadium at sobrang na-enjoy talaga ito ng mga manunood. Number 9. Sir John Carling Building. Ang Sir John Carling Building ay matatagpuan sa tabi ng Carling Avenue sa Central Experimental Farm ng Ontario, Canada. Noong early 1950s, ang mga opisina para sa Federal Agriculture Department ay nagkalat sa mahigit 18 magkakaibang sites. Kaya itinayo ang Carling Building noong 1954. Ito'y para na sa iisang gusali na lang ang mga opisina ng Agriculture Department. Noong taong 2009, ang gusali ay na-reach na ang pinaka-useful life nito. Kaya ang lahat ng agriculture offices ay lumipat sa Skyline Office Campus sa Baseline Road. Ang total na gastos sa demolisyong ito ay umabot ng 4.8 million Canadian dollars. Number 8. AFE Tower. Ang AFE Tower ay 38-story building na may taas na 116 meters na matatagpuan sa Western District ng Frankfurt, Germany. Ang Department of Social Sciences and Education ay lumipat sa Western Campus University noong 2013 at nag-umpisang mabakante ang gusali noong April 2013. Ang unti-unting pag-demolish sa tower ay sinimulan noong July 2013 at natapos noong January 2014. Ito'y nung nagbigay na ng pahintulot ang otoridad na maaari na itong gamitan ng pampasabog. Ang pagpapasabog sa tower ay naganap noong February 2014. Number 7. Ocean Tower. Ang Ocean Tower ay 31-story condominium na matatagpuan sa South Padre Island, Texas, USA. Nahinto ang construction dito noong May 2008 nung nakitaan ito ng crack sa supporting columns o poste ng gusali. At ayon sa investigasyon, ang gusaling ito ay lumubog na rin sa lupa ng mahigit 14 inches kaya hindi na rin ito ligtas na gamitin. Bagamat ang developers ay nangako nga ayusin ng problema, nadiskubre sa isang pag-aaral na mas mapapamahal pa ang gastos kung ire-repair ito. Kaya ang pag-demolish sa Ocean Tower ay isinagawa noong September 2009. Number 6. Golden Flower Building. Ang gusaling ito na may taas na 387 foot ay dinemolish sa loob lang ng 15 seconds na matatagpuan sa Xi'an, China. Ito'y matapos itong pasabugin ng 1.4 tons ng dinamita at 12,000 detonators. Ang construction ng gusaling ito ay sinumulan noong 1996 at natapos noong taong 1999. Ang 26-story na building na ito ang pinakamataas na gusaling pinabagsak ng China. Ang ginawang pagpapasabog ay nagdulot ng pagtalsik ng mga debris na aabot sa layong 66 feet na ayon sa local authority ay inabot ng 70 days bago ito tuluyang malinis. Ang gusaling ito ay originally itinayo ng Jinhua Pharmaceutical Factory bilang opisina. Number 5.
Landmark Tower. Ang Landmark Tower ay 30-story skyscraper na matatagpuan sa Texas, USA. Ang gusaling ito ay inabandonan noong 1990 at nanatiling bakante for the next 16 years. Ang gusaling ito ay tinamaan ng F3 tornado noong March 28, 2000 at nagtamo ito ng matinding pinsala. Pagkaraan ng 4 na buwan na preparasyon, ang gusali ay tuluyan ng dinemolish noong March 18, 2006 sa pamamagitan ng controlled explosive implosion. Number 4. Power Station Westerholt. J.L. Hudson Building ay isang department store na matatagpuan sa 1206 Woodward Avenue, Michigan, USA. Sinimulan ng pagtayo rito noong 1911 at nakumpleto noong 1946. Dinemolish ang gusali noong October 24, 1998 sa pamamagitan ng controlled demolition. Nasa 20,000 katawang nanood sa ginawang pagpapasabog sa gusali at umabot sa 60 feet ang layo ng pinagtalsikan ng mga debris. Itinayo ang tower na ito sa syudad noong 2001. Number 2. Brayton Point Power Station. Ang Brayton Point Power Station ay isang coal-fired power plant na matatagpuan sa Massachusetts, USA. Ang power station ay nag-umpisang operasyon noong 1960s at isa ito sa pinakamalaking planta sa New England that time. Nakatayo ang planta sa 306-acre site. Matapos ito magsara noong 2009, ang kumpanyang nagmamayari sa facility ay nagdesisyong i-demolish ang 2 cooling towers ng planta. Ang pagpapasabog dito ay nag-set ng world record bilang pinakamataas na cooling towers na pinasabog na may parehas na taas na 500 feet o 152 meters. Number 1. Mina Plaza. Ang tower ng Mina Plaza ay never natapos ang pag-construct. Gayunpaman, ang gusaling ito ay nananatili pa ring may hawak ng titulo bilang pinakamataas na gusali sa buong mundo na dinemolish. Ang plaza ay may 4 na towers na nakatayo na may taas na 165 meters o 541 feet. Ang developers ay sinimulang itayo ang Mina Plaza noong 2007 pero itinigil ito pagkaraan lang ng ilang taon. Sa pamamagitan ng 13,000 pounds na plastic explosives, ang gusali ay tuluyan ng gumuho at nadurog dulot ng pagsabog. Naunang pinasabog ang 3 gusali at paglipas lang ng 10 segundo tuluyan ng nadurog ang 4 na matataas na gusali.